bayaran ang utang sa loob ng 3 araw. Kung hindi, ipatayin ko kayo. Tara. Anak, ayos ka lang ba? Ma, bakit ka umutang? Para naman sa dowry mo. Para makapag-asawa ka. Ang usapan namin ni Kifei, huwag mo na yang isipin. Aking maliit na Fife. Miss, nandito na naman yung si Meng. Di pa ako nasisiyahan. Nakakabwisit. Yung walang kwentang fiance mo na naman. Sino pa ba kundi siya? Kifei, pakakasalan mo ba ako? Huwag mo kong lokohin. Akala mo madadaan mo ko sa basurang yan. Para lang to pang pangarap. Anong panaginip ang hinahabol mo? Hindi ito ordinaryong singsing. Ito ang pamanang iniwan ng tatay ko. Sinasabing ito ay sinaunang banal na bagay. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Kung hindi dahil sa tatay mo, na nagkasundo sa tatay ko noong bata pa kayo. Akala mo nandito ka pa. Kifi, sobra na yan. Matagal nang minahal ni Meng Xiao ko. Marami na siyang inialay para sa'yo. Hindi pa ba sapat yon? Bakit mo pa siya kinakampihan? Huwag mong kalimutan. Best friend kita. Ikaw, Anong ikaw? Makinig ka ng mabuti. Ilang beses ko nang sinabi. Pirmahan mo na ang kontrata. Huwag kang magpanggap. Marami na akong nakitang manloloko. Pero tulad mo na walang hiya, ngayon lang. Tulad mo na napakahirap kumbinsihin. Ngayon lang din ako nakakita. Sino ba naman ang mag-aakala na ikaw ang itinakdang tagapagmana ng Supreme Demon Ring? Kung maniniwala ako sa'yo, isa akong tanga. Huwag kang magkunwari na may kapangyarihan. Ibalik mo na lang ako. Huwag kang masyadong matigas ang ulo, binata. Babalik ka rin. ako na ang magbabayad. Ako na ang magbabayad ng dowry. Nabaliw ka na ba? Bakit mo siya bibigyan ng pera nang walang dahilan? Yuling, hindi ko matatanggap ang pera mo. Kuya Meng Xiao, lumaki tayong magkasama. Ayokong masaktan ka. Oh, isang tunay na magkasintahan. Kung talagang gusto mo siya, ibibigay ko siya sa'yo. Ano sa tingin mo? Anong biro yan? Ikaw si Meng Xiao. Ang tanga mo talaga. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi mo siya kilala. Siya ang panganay na anak ng Shen Group. Si Shen King lang. Kifei, kayong dalawa. Kailangan tabang itanong yan. Matagal na siyang akin. Hahaha. Wala kang hiya. Ang cute mo naman. Tigilan mo. Ma, Meng Xiao, ayos ka lang ba? Sobrang-sobra na kayong dalawa. Umuwi na kayo sa loob. Hahaha. Meng Xiao, huwag mo nang masyadong isipin. Ganyan talaga ang mga kabataan. Mapusok, di ba? Ambisyosong pala ka. Ako, si Meng Xiao, sumusumpa. Ang kahihiyang ginawa niyo sa akin ngayon. Babayaran ko ng 10 beses. Supreme Demon Ring, lumabas ka. Ginoong Meng, ano po ang ipag-utos nyo? Hindi ba gusto mong pirmahan ko ang walang kwentang kontratang yan? Ibigay mo. AMM. Kailangan kong ipaliwanag. Kapag pinirmahan mo ang kontratang ito, ikaw ay... Ang nilalaman ng kontratang ito ay kailangan mong basahin ng mabuti. AMM. Kung gayon, gusto ko ng pera na hindi ko mauubos sa buong buhay ko. Nagsimula na ang kahilingan. Aktibo na. Agbati yang master. Young Master. Ay, teka, kayo. Nagkamali kayo ng tao. Hindi kami nagkamali. Ikaw ang sinasaluduhan nila. Ang tagal naming naghanap. Sa wakas natagpuan ka na namin.
100 milyong cash. Pakibilang po, Young Master. Hindi ba't mas maganda kung i-transfer na lang? Naintindihan ko. 100 milyon ang na-deposit. Ngayon, Young Master, naniniwala na po ba kayo? Maniniwala ba ako o hindi? Nagagusto ka pa sa Meng Xiao na yan? Ma, Malapit na ang kasal mo sa binata ng Ming family. Hindi ko papayagan na magkaroon ng anumang sismis. Bilisan mo, bawiin mo sa akin ang pera. Yuling, nandito ako para bayaran ka. Anong nangyari? pinapakasal ako ng mga magulang ko sa tanga naming family. Kuya Meng Xiao, hindi na tayo pwedeng magkita pa. Pero ikaw lang ang nasa puso ko. Mahal kita. Hindi ko hahayaang mapakasal ka sa kanya. Kung gayon, dalhin mo ako. Rebelde. Himinto ka. Ama. Bata, paano mo nagawang ipagbili ang anak ko? Bata, paano mo nagawang kunin ang anak ko? Tatay. Ilusyon. Hindi kita gusto. Pinakasalan mo si Yuling sa isang hangal. Wala pa akong nakitang. Tatay na kasing cute mo. Walang galang. Meng Xiao, Siege, suntukin mo ako. tatay. Pakiusap, huwag ka nang makipag-away. Matulog ka muna. Bantayan mo ng maigi ang anak mo. Ngayon, either suntukin mo ako o hahayaan mo akong dalhin ang anak mo. Ngayon, susuntukin kita. Tigil, may sasabihin ako. Sa susunod, pwede bang sabihin mo agad ang ganitong bagay? Masyadong malakas ang kapangyarihan ko. Hindi ko mapigilan. Sage, aminin ko na. Hindi na ako magpapanggap. Mayaman ako. Kung gugustuhin ko lang, kaya kong maglabas ng bilyon-bilyong piso anumang oras. Dahil ako ay isang bilyonaryo. Nagyayabang. Yuling, Young Master, gising na kayo. Eh. Ang Young Master ay tunay na master ng pag-ibig. Ng babae pa sa bahaeng iba. Buti na lang at nagpakita ng awa si Jade-Faced Buddha. Kung hindi, baka malala ang nangyari sa'yo sa suntok na yon. anong alam mo? Libaw, libaw. Kuya Meng Xiao, nasa Minyu Hotel ako. Ipapapakasal nila ako sa tangang yon. Bilisan mo, iligtas mo ako. Butler Jin, tulungan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo agad. Ano po ang ipag-utos ninyo? Maglaro ng bola-bola. Compare. Tingnan mo, bagay na bagay talaga sila. Para silang pinagtagpo ng tadhana. Hahaha. Boss Ming, yung bilyong-bilyong order na ipinangako mo sa akin. Kapag natapos ang kasal niya, tungkol naman sa bilyong-bilyong order, walang problema. Hahaha. Mangyang handaan, mangyang kasalan, makukulay na bulaklak, mababangong amoy, bulaklak na namumukadkad sa tagsibol. Sa lahat ng ating mga kagalang-galang na panauhin, narito ang ating bagong kasal na lalaki. Guwapo at kaakit-akit, may angking ganda, at nagtataglay ng isang natatanging karisma. Ngayon, tatanungin ko ang ating bagong kasal na lalaki. Handa ka bang pakasalan ang nasa harap mo? Ang magandang dilag na ito? Sage, sinabi ng groom. Pumapayag siya. Tatanungin ko ulit ang ating bride. Pumapayag ka bang pakasalan ang guwapo at kaakit-akit na groom na ito? Na nasa harap mo? Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Meng Xiao. Bakit nandito ang cute na yan? Hindi man lang kumingin sa salamin. Ano ka ba? Nga. Tito, ang bilyong-bilyong order mo, tinatanggap ko. Ang kondisyon ay hindi dapat pakasalan ni Yuling ang tangang ito. Ang baho naman ng bibig mo. Sino ka ba para? Guluhin ako. Sino ka ba para? Magsalitang masama sa aming Young Master?
Young Master. Siya ang nag-iisang tagapagmana. Ang Jiang Group. Meng Xiao. Ang nag-iisang tagapagmana ng Jiang Group. Kailangan kong sabihin, ang mga extra mo, ang galing mong pumili. Ang galing umarte, ano, marami kang ginastos, di ba? Tingnan mo, bagong bili lang yang damit, di ba? Meng Xiao, Para lang sirain ang kasal ni Yuling. Talagang ginastusan mo yan, ah? Meng Xiao, ang kapal mo rin, ano? Kadarating mo lang sa bahay namin, tapos guguluhin mo si Yuling. Hindi mo ba tinitingnan kung nasaan ka? Young Master, bastos ang dalawang ito. Tuturuan ko silang leksyon. huwag muna. Babalikan natin sila mamaya. Saan ka pupunta? Umalis ka sa daan kundi hindi kita palampasin. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ama yan ni Yuling. Huwag mo siyang sasaktan. Masusunod. Sasaktan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang 8th-level Grandmaster ng Martial Arts. Isang iginagalang na panauhin sa Longhu Mountain Martial Arts Conference. May katayuan ako sa mundo ng martial arts. Nakapantay ni Master Zhang Qian. Ikaw. Sasaktan mo ako. Eighth-level Grandmaster lang? Hindi naman pala ganoon kagaling. Elder Kongdong ng Swanming Sect. Daoist Xinghua ng Kenger Sect. Lyman Fatchen ng Chushan School. Bumabati kay Butler Jin. Ano ba yan? Naglalaro ba kayo? 8th-level Grandmaster na ako. Pwede bang igalang nyo naman ang nararamdaman ko? Titingnan ko nga kung anong kakayahan ninyo. Ayayayayay. Ayayayay. Butler Jin, hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag mo siyang saktan? Nagkamali po ako. Ay hindi. Anong sinabi mo kanina? Nagkamali po ako. Ah, Meng Xiao, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Aray, ang braso ko. Meng Xiao, huwag ka nang magulo. hindi ko hahayaang mapangasawa mo ang tangang yan. Sarili ko itong desisyon. Hindi ito ang desisyon mo. Ako lang ang desisyon mo. Hehe. Sumama ka sa akin. Pa. Umalis ka. Meng Xiao, ang galing mo. Pero gusto kong sabihin, Anong gusto mong sabihin? gusto mong pakasalan ang anak ko. Managinip ka. Gising ka na rin sa wakas. 3 araw at 3 gabi ka nang walang malay. Kumusta na si Jade-Faced Badha? Nakakulong na po. Huwag po kayong mag-alala, Young Master. Sisiguraduhin kong hindi siya mamamatay ng payapa. Dali, 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 dali. Hindi kailangang magmadali, Young Master. Sobra na ang pagpapahirap sa kanya. Hindi. Sabi ko, bitawan mo na siya. Tay, ayos ka lang ba? Halos patayin na nila ako sa palo. Tito, ayos ka lang ba? Atawad, Kuya Meng Xiao. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat. Yuling, huwag kang umalis. Kuya Meng Xiao, alam kong iba ka na ngayon. Pero mas gusto ko pa rin ang dating ikaw. Ang inosenteng ikaw. Ang ikaw ngayon. Parang ang layo mo na. Hindi ganoon. Ako pa rin ako. Ako pa rin ang Meng Xiao na kilala mo. Hindi, nagbago ka na. Huwag na lang tayong magkita uli. Tara na. Tay, dahan-dahan. Yuling. Bakit ngayon ko lang nakuha ang pag-ibig? Pero alis na si Yuling? Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang gusto ko? Ang magkaroon ng walang katapusang pera. At naman ako pa, ang bilyon-bilyong ari-arian ng Jiang Group. Hindi ba tama? Eh, hindi. Gusto ko ng pag-ibig. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba ang pag-ibig? Naintindihan ko. Pag-ibig na hiling sinisimulan. Binuksan. Kuya Meng Xiao, gising ka na rin sa wakas. Nagugutom ka na, no? Ipagluluto kita ng pansit. Sandali.
Bakit ka nandito? Sinaktan mo ang tanga ng Ming family. Kinansela rin ang kasunduan namin sa Ming family. Pinalayas ako ng tatay ko. Wala akong mapuntahan. Kaya kailangan kitang sundan ngayon. Ito ba ang pag-ibig na magkasama habang buhay? Magkasama habang buhay. Tama. Saan ka man magpunta mula ngayon, susundan kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Sino kayo? Anong gusto ninyong gawin? Miss na kita. Kuya Meng Xiao, sasamahan kita. Ayoko pa. Bakit mo ako laging niloloko? Hindi kita niloloko. Ito ang mga hiling mo. Ang pagkumpleto ng isang hiling, nagdudulot lang sa akin ng mas malaking sakuna. Ginoong Meng, hindi mo ba binasa ng mabuti ang nilalaman ng kontrata? Siyempre, hindi ko pa nakita. Kita mo na. Ang Supreme Demon Ring, habang tinutupad ang iyong hiling, ay kailangan din kumuha ng pinakamahalagang bagay sa buhay mo bilang kapalit. Kapalit, Ha? anong ibig mong sabihin? Kung gaano karaming porsyento ng iyong hiling ang matutupad, mawawala sa iyo ang parehong porsyento ng kahalagahan sa buhay mo. Ito ang batas ng pantay na palitan ng Supreme Demon Ring. Ang lolo mo, Tigil. Magpakatino ka. Ang isang ginoo ay nagsasalita, hindi nananaki. para sa isang tulad mo, mas epektibo ang pananakit kaysa sa pagsasalita. Sinaktan mo ang isang Diyos. Halos. Ang una kong hiling ay magkaroon ng walang katapusang pera. Ang kapalit, mawalan ng pag-ibig. Tama. Ang pangalawang hiling ay magkaroon ng pag-ibig. Ang kapalit ay mawalan ng kalayaan. Tama na tama. Ang pangatlong hiling ay magkaroon ng pag-ibig na panghabang buhay. Ang kapalit ay mawalan ng buhay. Napakatama niyan. May idadagdag lang ako. Hindi mawawala ang buhay mo. Pero magiging lumpo ka. Habang buhay kang asa kay Yuling. Wala ba akong magandang kahihinatnan? Siyempre, hindi. Ikaw ang pinili ng Supreme Demon Ring. Hindi ka pwedeng maging miserable habang buhay. Sa hinahara, pwede ka pa ring bumangon muli sa pamamagitan ng ibang equivalent exchange. Paano ko masisira ang sumpa na yan? Si Rain, impossible. Ito ay pantay na palitan. Walang daya. Napakapantay. Huwag mo akong sabihan yan. Gusto kong sirain ang sumpang yan. Hindi lang ako magkakatotoo ang aking hiling. Ayoko ring magkaroon ng kahit anong pagkalugi. Sinasabi ko sa'yo, Ginoong Meng, hanggang ngayon, walang nakasira sa batas na ito. Paano kung sobrang laki ng hilingin ko? Ha? Hindi ba't lahat yan ay sarili mong kagustuhan? Ikaw din ang nagsabi niyan. Ang pagtupad ng kagustuhan ay may kapalit. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Sasabihin mo o hindi, ay naku. Mga sibilisadong tao kayo, mga sibilisadong tao. Ang maginoo ay nagsasalita, hindi nananaki. Hindi ko talaga pwedeng sabihin. Hindi pwedeng ibunyag ang sikreto ng langit. Ano pa ang pwedeng ipagpalit? Baka. Wala akong anak, Ang katawan mo ay hindi magkakaroon ng anumang pinsala. ang mga mahal mo sa buhay ang magdurusa. Impossible yan. Ano pa ang pwedeng ipagpalit? Naisip mo na ba? Hindi ako naniniwala na makakahanap ka pa ng iba na pwedeng ipagpalit. Sex na. Pinky swear, ang hiling ay epektibo. Simulan na. Young Master, sa wakas ay nahanap din kita. Butler Jin? Anong nangyari? Naimbestigahan na ang lahat. Si Jiang Feng ang nasa likod ng lahat. Siya ang nagsumbong sa Young Master. Siya rin ang nagsabi sa chairman na ikaw ay nagbebenta ng organo ang tao. Jiang Feng. Sino si Jiang Feng? Si Jiang Feng ang batang napagpalit sa ospital. Siya ang nasa likod ng lahat. Itong si Jiang Feng. Nasaan si Lolo? Dahil sa'yo ang chairman ay inatake ang kanyang lumang sakit. Nasa ospital siya ngayon. Naku.
Jiang Feng, paano mo nasabi yan? Hindi ka ba natatakot na mapaso ang dila mo? Bakit? Nagulat ka ba? Mas gugulatin pa kita. Butler Jin. Halika, sabay nating panoorin. Paano nangyari yan? Sasabihin ko sa'yo, may mas impossible pa diyan. Hindi rin patay si Lolo. Ano? Jiang Feng, hindi ka lang bobo. Pati ang pinadala mong mamamatay tao, bobo rin. Hindi man lang tiningnan kung may tao sa kama. Buti na lang itinago ko si Lolo. Kung hindi, nagtagumpay ka na sana. Lolo, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Nabulag ako. Paano ako nagkaroon ng anak na walang utang na loob na pulad mo? Lolo, si Meng Xiao po. Siya po ang naglano ng lahat ng ito. Inosente po ako. Lolo, maniniwala po kayo sa akin. Mapanlin lang na tao. Alam kong may ganito kang galaw. Chairman Jiang, ano po ang masasabi niyo sa pagtataksin ni Jiang Feng? Ngayong nahuli na si Jiang Feng, sino po ang balak ninyong ipamana ang Jiang Group? Inaanunsyo ko, simula ngayon. Si Meng Xiao ang tanging tagapagmana ng Jiang Group. Linger, hindi ka ba nagagalit kay Papa at makatulong pa sa bahay? Tuwang-tuwa si Papa at Mama. Salamat, Papa. Itong si Yuling, hindi lang nabayaran ang utang natin, kundi nakuha pa ulit ang bilyong-bilyong order. Ang galing. Lahat ng ito ay dahil kay Kuya Meng Xiao. Pagkatapos niyang bumalik sa Jiang Group, ang unang ginawa niya ay ang bilyong-bilyong order ng Beihai New City ay ibinigay sa ating new family. Hindi nagtanim ng sama ng loob si Meng Xiao sa ginawa ko sa kanya noon. Hindi naman siya ganoon kaliit ang puso. Sabi ni Kuya Meng Xiao, may mahalaga siyang ginagawa sa labas ng bayan, kaya hindi siya makakabalik. Sa susunod niyang pagbalik, siguradong bibigyan kanya ng malaking regalo. Ay, ang galing. Apa, bibigyan pa kita ng isa pang regalo. Anong regalo? Ito ay hinanap ni Kuya Meng Xiao sa malaking halaga. Isang nawawalang martial arts manual. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Ang bay talaga ni Meng Xiao. Ay, ang taas ng martial arts na yan. Sa buong buhay ng papa mo, hindi pa siya nakakita ng ganoong kagaling na martial arts. Taas pa. Ay, naku, ma. Tingnan mo si Papa, parang bata pa rin. Ganyan talaga si Papa. Baliw sa martial arts lang siya. Ang galing ng mga teknik sa librong ito. Kung ganito ang pagsasanay, tiyak na lalakas ang aking kapangyarihan. Bakit ganito? Bakit ganito? Ang mga martial arts sa librong ito ay talagang napakagaling. Pero napakahirap din sanayin. Sa kaunting pagkakamali, mapapahamak ka ng tuluyan. Kaya, sa pagbabago lang ng isang salita sa mahalagang bahagi, madali mong mapapahamak ang sinumang nagsasanay. Sino ka? Ikaw na matandang tuso. Sa wakas, nahuli ka rin. Ikaw. Meng Xiao, hindi kita kinainisan ngayon. Pero nahihirapan ako. Ako. Ako ang biyenan mo, di ba? Para kay Yuling, sana. Bigyan mo ako ng smart beans. Karapat-dapat ka bang banggitin si Yuling? Ang lahat ng ginawa mo sa akin, wala akong pakialam. Pero dahil sa sarili mong kagustuhan, ipinagkasundo mo si Yuling sa bobo ng Ming family. Nang wala na siyang halaga, itinaboy mo siya sa bahay, hinayaan mo siyang magpagalagala sa kalye. Ang isang hayop na tulad mo,
Karapat-dapat bang maging ama niya? Kung ganoon. Sige, sakalin mo ako. Ang ganda mo. Mas masasaktan lang si Yuling. Hindi kita. Pahihirapan kita habang buhay. Hindi ka mabubuhay ng payapa. Hindi ka rin mamamatay ng payapa. Hindi ka mabubuhay ng payapa. Hindi ka rin mamamatay ng payapa. Meng Xiao. Tito, enjoyin mo ang regalo ko. Enjoyin mo ang regalo ko. Meng Xiao. Meng Xiao. Meng. Xiao. Kuya lang. Sa lakas ng Key Family ngayon, hindi namin kayang kalabanin ang Jiang Group. Kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa 4 na malalaking pamilya para sabay-sabay nating kalabanin ang Jiang Group. Hindi ako naniniwala na ang buong puwersa ng Longcheng ay hindi kayang talunin si Meng Xiao. 4 na malalaking pamilya. Ibig mong sabihin ang Zhao, Qian, Son, at Li. Ngayong kasama natin ang 4 na malalaking pamilya. Kahit 10 Meng Xiao pa, wala siyang magagawa. Kailangan siyang mamatay ngayon. Ang galing mo talaga, kuya lang. Magandang araw po sa inyong 4 na boss. Alam ninyong lahat. Simula nang umupo si Meng Xiao, gumamit siya ng sunod-sunod na matinding pamamaraan. Pinipigilan niya ang lahat ng puwersa. Ang Longcheng ay malapit nang maging kanya, isang kaharian ng pamilya Meng na nag-iisa. Para sa pagunlad ng Longcheng, hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay. Kailangan nating lumaban. Pabagsakin si Meng Xiao, iligtas ang Longcheng. Tama. Pabagsakin si Meng Xiao. Iligtas ang Longcheng, Pabagsakin si Meng Xiao. iligtas ang Longcheng. Narinig ko kanina na may nagsabing pabagsakin si Meng Xiao at iligtas ang Longcheng. Sino ang nagsabi niyan? Lumabas ka nga. Meng Xiao, huwag kang masyadong magyabang. Ang 4 na direktor ay hindi ba mga nangungunang tao sa Longcheng? Mga nangungunang tao sa Longcheng, tiyak na makatalo kanila. Meng Xiao, ikaw. Boss Zhao, kasama ka ba sa nagsabing pabagsakin si Meng Xiao kanina? Hindi. Hinding-hindi. Mabuti. Kung gayon, ang 4 bilyong utang mo sa Jiang Group, pwede mo nang bayaran sa loob ng 1 taon. Salamat, Boss Meng. Boss Qian, nakahanap ka na ba ng kidney para sa kidney transplant ng anak mo? Hindi na ako magtataka kung hindi mo mahanap. Lahat ng kidney sa buong syudad ay nasa akin. Pakiusap, Boss Meng, maawa po kayo. Iligtas niyo ang buhay ng anak ko. Madali lang yan. Basta sumunod ka lang. Susunod po. Susunod po. Boss Son, hindi mo pa pala nalalaman ang ugat ng pinagmulan ng lason sa gatas. Ano? Paano mo nalaman? Ang pinakamalaking negosyante ng gatas sa buong syudad. Pinapainom tayo ng gatas na may lason. Kung kumalat ito, paano mo ito ayusin? Ang nagbebenta ng depektibong gatas ay nahuli ko na. Hanggat hindi ako nagsasalita, makakatulog ka pa rin ng mahimbing. Salamat, Boss Meng. Meng Xiao, takot sila sa'yo. Pero ako, hindi. Talagang matapang ka, Boss Lee. Humahanga ako. Sa totoo lang, wala nga akong hawak na ebidensya para hawakan ka, Boss Lee. Lemmy,
Mabitit alam mo. Pero, kung wala noon, hindi ibig sabihin wala ngayon. Huwag mong hawakan ang anak ko. Huwag kang magkamali. Wala akong interes sa mga ganyang kababuyan. Mama, Mama, Okay lang, baby. Huwag kang matakot, nandito si mama. 20 taon na ang nakalipas para sa sarili mong kapakanan. Pinabagsak mo ang isang pribadong kumpanya. Nawasak ang kanilang mga pamilya at buhay. Ngayon, bumalik sila para maghiganti. Sila ang kumidnap sa anak mo. Ako, tumutulong lang para iligtas siya. Boss Meng, marami akong nagawang mali noon. Humihingi ako ng tawad. Mabuti. Boss Meng, susundin ka na namin mula ngayon. Susundin ka namin. Susundin ka namin. Napakabuti. Shen King lang. Ikaw naman. Bakit kayo nakakampi sa kanya? Siya ay demonyo. Sisirain niya ang Longcheng. Ikaw ang sisira sa Longcheng. Ano? Para palakihin ang real estate mo, hindi ka nag-atubiling sirain ang magagandang resources. Ano ang nangyari? Naputol ang cash flow. Daan-daang bilyong pera ang sinayang mo. At dinamay mo pa ang mga kasama mo. Dahil sa'yo, maraming nawalan ng tirahan. Naging walang bahay. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang sinira mo? Nakipagsabwatan ka pa kay Jiang Feng para sa human organ trafficking. Isang asong tulad mo, dapat lang siyang pagbayaran ng matindi. Ibigay siya sa pulis. Ang pinakamagandang mangyayari sa kanya ay gugulin ang natitirang buhay niya sa kulungan. Ang pinakamagandang mangyayari sa kanya ay gugulin ang natitirang buhay niya sa kulungan. Nakalimutan ko pala kayo. Ang mga salarin sa lahat ng kahihiyan ko. Meng Xiao, pasensya na palaga. Humihingi ako ng tawad. Boss Meng, maawain ka naman. Atawarin mo na kami. Sinabi ko na. Dahil sa kahihiyang dinulot nyo sa akin, pagbabayaran nyo ito ng 10 beses. Sinabi ko na. Dahil sa kahihiyang dinulot nyo sa akin, pagbabayaran nyo ito ng 10 beses. Pasensya na, Meng Xiao. Hindi ako tao. 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 Tay, nandito na tayo. Te, bakit ka nandito? Kuya Meng Xiao, tingnan mo si tatay, ganito na ang kalagayan niya. Pero iniisip ka pa rin niya. Ang tulong mo sa pamilya namin, hindi namin kailanman mababayaran. Tay, huwag kang mag-alala. Alagaan kita hanggang sa huling hininga mo. Hahaha. Ingnan mo, kuwang-tuwa ang tatay mo. Mahal, ang magandang buhay mo ay darating pa.
Anong nangyari? Hindi ko kaya. Ayos lang, dahan-dahan lang. Ako. Bakit hindi ko kaya? Kuya Meng Xiao, kahit kaya mo o hindi, mahal kita. Masaya ba? Kung hindi ito gumana, subukan ng iba. Ang tapang mo, bata. Humanda ka. Hindi, para sa lalaki ito. Para sa lalaki. Ang gabi na. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Anong naiintindihan mo? Bilisan mo. Wala pa ring balita. Lahat ng puwersang magagamit sa buong Longcheng ay ginamit na. Pero hindi pa rin namin mahanap si Ginang Yuling. Young Master, kumalma po kayo. Wala akong pakialam. Kahit hukayin nyo ang lupa, hanapin nyo si Yuling at dalhin nyo siya sa akin. Masusunod. Matanda, niloloko mo ba ako? Emye. Ito ang huling pagsubok sa pag-ibig at pagnanasa ni Ginoong Meng. Ang huling pagsubok, kapag nalampasan niya ito, ang pag-ibig ni na Ginoong Meng at binibining Yuling ay magiging matatag tulad ng ginto, hindi masisira. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Sabihin mo lang sa akin, sino ang dumukot kay Yuling? Sino ang dumukot kay Yuling? Alam na siguro ni MR Meng Xiao. Anong ibig mong sabihin? Ang taong ito ay ang kalaban ni na MR Meng Xiao at MS Yuling. Ang kanilang kalaban. Ang kanilang kalaban? Naintindihan ko na. Sisiguraduhin kong siya ay magdudusa ng higit pa sa kamatayan. Pakawalan mo ako. Tandaan mo to. Ang babaeng gusto ko. Hinding-hindi makakatakas sa aking mga kamay. Hayop ka. Hayop. Tama ka. Hayop ako. Akala mo ba, gusto kong ipakasal ka sa aking tangang anak? Totoo ba yan? Mali. Sa akin ka lang. Anak, ang tatay mo ang magpapatuloy ng iyong lahi. Sige, bugbugin niyo siya ng husto. Buti na lang dumating ka kaagad. Kung hindi, ako. Yuling, may itatanong ako sa iyo. Bakit? Kung habang buhay akong hindi makakapiling mo bilang asawa, iwan mo ba ako? Ano man ang mangyari sa'yo, mananatili ako sa tabi mo. Pero nitong nakaraang araw, may kakaiba akong nararamdaman. Para bang may nakatakdang plano ang tadhana. Inagtagpo tayo, tapos pinaghiwalay. Pagkatapos maghiwalay, nagtagpo ulit. Pagkatapos magtagpo, naghiwalay ulit. Para bang may di nakikitang kamay na kumokontrol sa lahat. Sino ang nagsasalita? May narinig ka bang tunog kanina? Wala naman akong narinig. Hindi ito ang boses ng Supreme Demon Ring. Ibig sabihin, Ano ba yan? naintindihan ko na. Sa wakas, naintindihan ko na. Ano ba ang naiintindihan mo? Naintindihan ko na ang lahat. Salamat. May napakahalaga akong gagawin ngayon. Hintayin mo ako. Hoy, saan ka pupunta? Boss Meng, gabing-gabi na, hindi pa rin kayo nagpapahinga. Sa wakas, naintindihan ko na ang lahat ng ito. Ano ang naiintindihan ninyo? Ang equivalent exchange ng Supreme Demon Ring ay isa lang panloloko. Ang lahat ng ito ay pinlano ninyo ng maaga. Dinisenyo, tama? Ginoong Meng,
Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang una kong hiling ay magkaroon ng walang katapusang pera. Para sa isang ordinaryong tao na tulad ko, 100 milyon ay sapat na. Pero ginawa niyo akong tagapagmana ng isang bilyonaryo. Hindi ito pagtupad sa hiling. Ito ay isang script na dinisenyo niyo. Isa lang akong karakter sa dula. Hahaha. Naku, napakayaman ng imahinasyon ni Ginoong Meng. Napakayaman ng imahinasyon ni Ginoong Meng. Mula sa una kong hiling, dinisenyo niyo na ang lahat para sa akin. Mawalan ng pagnanasa, bawiin ang pagnanasa. Mawalan ng yaman, bawiin ang yaman. Ang lahat ng ito ay resulta ng inyong manipulasyon. Ang layunin niyo ay idisenyo ang buhay ko. Hindi. Ang idisenyo ang buhay ng lahat ng tao sa mundo. Ginoong Meng, ano ba ang hinahanap mo? May pasukan dito. Nasaan? Ginoong Meng, nasaan ba talaga? Pigilan siya. Ikaw na naman. Lumabas ka. Lumabas ka. Hayaan niyo akong makita kung ano ang hitsura ng mundo niyo. Tito Ki. Sabihin mo nga, anong nangyayari? Sinabihan na kita. Huwag kang maglarong apoy. Ayaw mo pa rin. Ayan, nangyari na. Umakyat na ang anak mo. Tingnan natin kung paano mo yan aayusin. Teka, ano yan? Anong hawak mo? Ilabas mo. Paano nyo nakuha ang footage na yan? Ha? CCTV footage, di ba? Ito ang buhay ko. Paano nyo nakuha yan? Hindi ko maipaliwanag sa iyo sa ilang salita lang. Kailangan mo pa ring sabihin sa akin. Anak, naniniwala ka ba? Sa parallel universe, ang universo na kinaroroonan natin ay isang three-dimensional, multidimensional na universo, at sa pagitan ng maraming universo, mayroong tinatawag na wormhole na nagkokonekta sa kanila. Ako at si Tito Ki ay mga espesyalista sa pag-aaral ng wormholes. Ngunit ang wormhole na natagpuan namin ay isang super wormhole na kayang baguhin ang anumang parallel universe na idinisenyo. Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga setting, kinokontrol nito ang trajectory ng buhay ng bawat isa. Ang Supreme Demon Ring ay ang wormhole. Tama ba? Ang wormhole na natagpuan namin, ito ay isang super wormhole na kayang baguhin ang anumang parallel universe. Idinisenyo ito. Sa pamamagitan ng pagbabago ng setting, kinokontrol nito ang takbo ng buhay ng bawat isa. Ang Supreme Demon Ring ay ang wormhole. Tama? Tama. Ang 8 Supreme Demon Ring na ito ay ang mga daanan patungo sa 8 parallel universe. Kumakatawan ito sa pamilya, pagkakaibigan, pag-ibig, karera, pera, kapangyarihan, at pag-asa. Iniwan ko sa iyo. Iyan ang Ring of Desire. Iyan ang Ring of Desire. Pagnanasa. Sa Parallel World of Desire, lahat ng hiling mo ay matutupad ayon sa setting. Siyempre, ang pagbabago ng setting ay kailangan ding sumunod sa pisikal na batas ng realidad. Kung hindi, magkakaroon ng pagbagsak ng espasyo-oras. At guguho ang mundo. Kaya, ang iyong hiling ay itinakda namin. Si Jiang Tiandao ay itinakda bilang iyong tunay na lolo sa dugo. Ang iyong trilyong asset ay isang makatwirang setting. Hahaha. Hanggat makatwiran ang setting, ikaw ay magiging ang taong gusto naming maging ikaw. Tito Ki. Si Ki Fei ang iyong anak.
Bakit mo siya binigyan ng setting na may ganitong katapusan? Hindi ko pa nakikita ang parallel universe na katumbas niya. Huy Pero mabuti na rin. Kung ikaw ang nakahanap, ako siguro ang masasaktan. Kung ganoon, hindi ba dapat mayroon ding universe na mayroong isang Supreme Demon Ring na kayang magtakda ng inyong buhay ng malayo? Sa teorya, ganyan nga. Oh, kung ganoon, babalik na ako sa sarili kong mundo. Anak, kinamumuhian mo ba ako? Tatay, binigyan mo na ako ng trilyong ari-arian. Paano ko naman kayo kamumuhian? Alis na ako. Hindi ko inakala na ang batang ito ay babalik ng ganoon kabilis. Akala ko magiging mahirap. Ay, nakita niya pala ang lugar na ito. Ay, hindi ka panipaniwala. Walang dapat ipagtaka. Magkakaugnay ang mga wormhole. Kung kaya natin silang hanapin, natural lang na makapunta rin siya sa mundo natin. Kung kaya natin silang hanapin, natural lang na makapunta rin siya sa mundo natin. Kama nga naman. Kama nga. Tito Ki, nasaan ang singsing? Nandito lang ang singsing kanina. Bakit wala na naman? Ito. Kinuha ba ng batang yon? Naku, Bakit? Bawat parallel universe ay mayroong tayo. Bawat isa sa atin ay makakagawa ng isang Supreme Demon Ring. Hanggat isa-isa niya itong hinahanap, makikita niya rin ang parallel universe na kayang magtakda ng ating mundo. Parallel universe. Boss Meng, ang inyong pribadong opisina ay tapos na. Hinihintay ang inyong inspeksyon. Simula ngayon, ang Jiang Group ay magiging Meng Group. Ang libing ng lolo ay dapat maging maringal para makapagpahinga siya ng payapa. Naiintindihan ko. At ang pagkuha sa 4 na dakilang pamilya, Zhao, Qian, Son, at Li, dapat bilisan. Dapat matapos lahat sa susunod na buwan. Naiintindihan ko. Ang press conference sa hapon. At ang company celebration ngayong gabi. Ano sa tingin niyo? Sabihin mo sa kanila, wala akong oras. Hindi ba kayo? Ulit? Tama. Gusto kong i-enjoy ang buhay.